Magandang araw. Narito po kami ng aking mga kaibigan upang talakayin ang isang teknolohiya na napapanahon sa ating bansa at sa buong mundo. Ito ay ang tinatawag na subsurface drip irrigation o mas kilala sa kanyang acronym na STI. At bago tayo mag-umpisa, atin munang kilalanin ang bawat isa upang mas magaan ang ating pag-uusap. Ayan. Ako po pala ay si Jose Zalde B. Samson Jr. or pwede niyo din po akong tawagin bilang JZ at isa po akong estudyante. Kami po ay mga estudyante rin ng Tarlac Agricultural University. At ipapakilala ko na rin po ang aking mga kaibigan. Simulan natin kay Ena. Kaibigang Ena? Ayan, mukhang may technical problem muna tayo. Kay kaibigan Jean muna tayo. Bayaw Jean? Nandyan ka ba, Bayaw Jean? Nakamute ka ata, Bayaw Jean? Good morning. Ayan. Ako nga pala si Jaan Kibuyen, nagmula sa Barangay Naya. At kasalukuyang mag-aaral sa Tarlac Agricultural University bilang isang agricultural engineering. Yan. At pwede ko din bang maitanong, may karanasan ka na ba sa farm? Ano daw? Karanasan mo sa farm? Meron na. Meron na. Ano tong mga karanasan na ito? Pwede mo bang ibahagi sa atin? Ano to? Ano, JC? Pwede mo bang ibahagi ang mga karanasan na to kung ano yung mga naging mga ginawa mo sa farm? Dati kasi nagtatanim ako ng mais. Ako din yung nagpapatubig syempre. Ang type ng irrigation na ginagamit ko is flooded. Yun din kasi yung traditional na ginagamit din sa amin. Yan, maraming salamat, kaibigang Jean. Sunod naman natin si kaibigang Bong. Nandyan ka ba, Bayang Bong? Hello. Yan, magandang araw. Magandang araw. Ako nga pala si Nelson Robillos o pwede niyo akong tawagin Bong. Nakatira ako sa Lasas Poblaciones, Santa Ignacia, Tarlac at kasalukuyang nag-aaral sa Tarlac Agricultural University. Yan, tatanungin na rin kita. Gaya ng tanong ko kay kaibigang Jean. May naging karanasan ka na din ba sa farm? Sa farm. Kasi magsasaka din yung mulatan ko na pagtatanim. So sa sakahan naman, alam naman natin na ang patubig doon is kailangan na mga 5 cm yung tubig sa palay. Ang ginagamit na irrigation din is flooded. Yun din naman yung traditional na ginagamit. Sunod naman nating tanungin ay si kaibigang Noah. Magandang araw. Hi. Magandang araw. Ako nga pala si Prince Noah Sapigaw. Nagmula sa Quezon, Hirona, Tarlac. Pwede niyo akong tawaging Noah.
Pwede din ba kitang matanong kung may naging karanasan ka na ba sa farm? Ah. Naranasan ko ng magtanim ng mga palay, mag-harvest at mag-dry ng mga palay. Kasi Yan. yun lang yung crop na pwede naming itanim sa bukid namin. Yan, maraming salamat kaibigang Prince. Babalikan natin si kaibigang Ena. Nandiyan ka na ba, kaibigan Ena? Magandang araw. Nakamute ka ata, kaibigang Ena. Yan, so live na live tayo kaya Hello. yan. Okay na. Magandang araw. Magandang araw. Hi. Ako nga pala si Ena Nolin Santos, taga San Clemente, Tarlac. At sa Oh my God! Okay lang yan. Tayo lang din naman ang nasa talakayan na ito. At nag-aaral sa Tarlac Agricultural University at kumukuha ng CS Agricultural Biosystems Engineering. Yan, gaya din ng mga natanong ko sa mga kaibigan natin, may naging karanasan ka na din ba sa farm? Dito sa amin, laging sa school ko nararanasan lahat yung pagtatanim, pagdadrive ng tractor, combine harvester, at pagdadry ng palay. Yun lang. Yan, maraming salamat kaibigang Ena. Sunod naman natin ay si kaibigang Nel. Magandang araw. Magandang araw. Ako nga pala si Janel Palada na nakatira sa Katagudingan, San Clemente, Tarlac at nag-aaral sa Tarlac Agricultural University. Yan. Pwede rin ba kitang matanong kung may mga naging karanasan ka na din ba sa farm? Sa bukid? Meron na din po. Gaya din ng sinabi nila Bong at Gian at Noah. Halos lahat po ng ginagamit na crop ay mais at palay lang dito sa amin. Ayun lang. Yan. So talagang may karanasan na ang bawat lahat sa atin. At ako naman, sa mga naging karanasan ko ay nakapagtanim na din ako ng palay pero sa isang universidad lamang ko lang ito naranasan, hindi pa sa mismong bukid. At maging sa mga kaalaman ko sa mga makinarya, sa aking universidad ko lang din siya nalaman. At para naman malaman natin kung ano man yung ating pag-uusapan, kami po ay isang grupo ng mga estudyante mula nga po sa Tarlac Agricultural University at aming tatalakayin ang tungkol sa teknolohiya na kung tawagin ay subsurface drip irrigation. At gusto naming malaman kung ano ba ang benepisyo na pwede naming makuha rito at sa kung paano namin ito pwedeng ipabahagi yung impormasyon na pwede namin makuha sa talakayan na ito. So ano nga ba ang SDI? Sabi sa isang pag-aaral ang SDI ay isang drip system na nakalubog sa ilalim ng lupa. At ang kanyang pagpapatubig ay nakadirekta sa ugat ng halaman. At para sa lalim ng sistema o ng drip irrigation ay nakabase sa soil type at plant structure o plant's root structure. At ang lalim ng drip irrigation ay
na hahati sa tatlo. Ito ay ang shallow, medium, at deep. Para sa shallow, nariyan ang 0 to 0.10 meters or 4 inches. Para sa medium, 0.10 hanggang 0.25 meters o 4 to 10 inches. At para sa deep, ito yung mas ginagamit para sa mga sakahan na nangangailangan ng pagbubungkal. Ito ay may lalim na 0.25 hanggang 0.40 meters o katumbas ng 10 hanggang 16 na inches o 10 to 16 inches. Kaya din natin to tinalakay, itong SDI na to, ay para malaman natin kung saan nga ba to ginagamit. Nariyan ang 7 na dahilan kung bakit tayo gagamit ng SDI. Nariyan ang long-term land ownership, sunod ang large-scale growers and projects, areas with high labor costs, sunod ang areas with labor shortages, areas with high insurance costs, zero or minimum tillage, areas with water shortage. Balik tayo. Para sa long-term land ownership, kinakailangan nating inaabisuhan tayo na gumamit ng SDI dahil ito ay isang long-term investment. Ibig sabihin, nakukuha natin ang ating profit mula dito sa investment na to dahil na rin sa kalidad ng sistema nito. Sunod natin ay ang sa large-scale growers and projects. Dahil na rin sa kalakihan ng pagsasaka na ginagamit natin, ito ay nangangahulugan lamang na sa paggamit ng SDI, meron tayong less labor costs than on surface depth irrigation. Bakit nga ba? Dahil kumpara sa on surface drip irrigation, mas nakikita natin na ang patubig ay mas nagagamit ng halaman. Hindi tayo nagkakaroon ng pag-aaksaya sa tubig dahil base na rin sa definasyon ng SDI, malapit mismo sa ugat ng halaman ang pagpapatubig sa SDI. Sunod natin ay ang areas with high labor costs. Ang SDI ay nangangahulugan lamang o nagbibigay ng less labor. Dahil na rin sa paulit-ulit nating pagsasaka, nangangailangan tayo ng irigasyon. Dahil doon, naroon ang labor cost na na kukuha natin. Kaya kung pagpapatung-patungin natin yung cost natin na ginagamit sa paulit-ulit na pagsasaka sa ating mga sakahan, ang SDI ay nagbibigay lamang ng maliit na labor cost dahil na rin sa paglalatag ng sistema na to ay sa umpisa lamang ng pag-adapt ng technology natin. Sunod natin ay ang labor shortages. Suportado na rin to ng ating naunang diskusyon tungkol sa SDI. Ito ay nagre-require lamang ng kaunting tao dahil na rin sa sistema na mismong ang subsurface drip irrigation na nagbibigay ng patubig, hindi na tayo nangangailangan ng tao. Sunod natin ay zero or minimum tillage. Sa iyong palagay, kaibigan Jean, ano yung pangangahulugan ng zero or minimum tillage at bakit natin siya ginagamit sa SDI? Kaibigan Jean, pwede tayo mag-unmute?
Bakit nga ba tayo Wait lang. Since naka-install yung SDI dun sa LAN, hindi kailangang bungkalin. Yun yung meaning nung zero or minimum tillage kasi baka ma-damage mo yung naka-install ng mga laterals or drip dun sa ilalim ng lupa. Yan, maraming salamat, kaibigang Jean. Pagsuporta na rin doon sa sinabi ni kaibigang Jean. At dahil na rin sa mga sakahan na nangangailangan lang ng zero or minimum tillage, dahil doon, hindi natin nababawasan natin ang mga tsansa na mabubungkal natin ang mga drip irrigation system na nasa ibaba ng lupa at ito'y masira. Kaya kung ang ating mga sakahan ay nangangailangan lamang ng zero hanggang minimum tillage, mas inirerekomenda ang SDI. At para na rin sa mga lugar na may kakulangan sa patubig, kumpara sa on-surface drip irrigation, nagkakaroon tayo ng 15% savings. At dahil doon, malaki ang ating tubig na hindi may patubig tayo na naibibigay natin sa ibang lugar at hindi ito nasasayang. Meron tayong naiipon at hindi iyon naaaksaya. Ayan, para sa susunod nating paksa, meron tayong advantages of subsurface drip irrigation. Siyempre, para sa lahat ng sistema na alam natin, nariyan ang mga advantages. At para talakayin, ang bawat isa sa amin ay sasabihin ang 4 na advantages. Nariyan ang agricultural advantages, ecologic advantages, technical advantages, at commercial advantages ng SDI. At para talakayin ang agricultural advantages, tinatawag ko si kaibigang Noah. Hello. Noah. Hello. Sa agrikultura, meron tayong mga advantages sa subsurface drip irrigation. So first, yung keep surface soil dry. Dito, malilimitahan yung worm casting ng soil, yung leaf mold at yung straw disease ng soil. Pangalawa, reduces weeds population, reduces fumigation use and cost. Pangatlo, reduce danger of root neck diseases. Malilimitahan yung mga sakit na nanggagaling sa soil para maging masustansya yung ating crop. Reduces soil compaction, less tillage. Malilimitahan yung infiltration ng storage capacity. Decreases stress of the plant and decreases potential crop growing ng tanim natin. Prevents surface runoff. When there is more water in drip irrigation, the subsurface irrigation controls the water to the crop and eliminates floods. And sa last, shortens time between crop cycles and
increases yield. Because the drip irrigation are on the below the surface, it absorbs the water easily directly to the roots. Okay na ba? Okay na ba, kaibigang Noah? Oh, okay na, kaibigang JC. Dagdag ko lamang, nakikita talaga natin na marami tayong advantages sa agricultural advantages pa lamang. Talagang nakikita natin na ang SDI ay may napakalaking potensyal na makatulong sa ating mga magsasaka. At dahil mismo sa mga nasabi na advantages ni kaibigang Noah, nakikita talaga natin na yung water consumption efficiency ay mas mataas kasi wala tayong nasasayang. Nariyan nga ang sinabi nga niya na nababawasan yung surface runoff kasi kumpara sa mga drip irrigation na on surface, wala tayong posibilidad na matatangay yung ating mga soil particles lalo na pat may weather systems na kung saan nakapaloob ang ating mga sakahan. Para naman sa susunod na advantages, nariyan si kaibigang Janel upang ito'y talakayin. Kaibigang Janel? Hello, good morning. Good morning. Para sa ecologic advantages, ito ay ito ang advantages ng subsurface drip irrigation ay usage of recycled water for SDI, reduces water cost and fertilizers application. Dito, hindi na kailangan ng madaming tubig kasi yung tubig sa sakto lang pag gagamit ka ng subsurface drip irrigation. Pati yung fertilizers application ay konti din yung magagamit kasi kasi dito yung flooded water yung ginagamit nila. Kaya it reduces water fertilizers application. Pangalawa, reduces the needs for herbicides. Dito, ang alam ko sa herbicides, yung mga parang pesticide din yon na parang yung kumakain sa mga dahon. Oo, kasi yung mga herbicide nga ay kung ano lang yung mga nais nating makita sa ating mga sakahan, yun lamang yung mga halaman na mabubuhay. Kaya tayo gumagamit ng herbicides. Thank you, JC. Ayan, okay lang yan kasi katalakayan nga to, di ba? Pangatlo, reduces fertilizers quantities. Lateral is located in the middle of the root system. Kagaya nga nito, dun din sa nasabi ko sa pang-una, na nababawasan yung fertilizers quantities, yung nakikita sa root, middle of the root system. Ang pang-apat ay reduces carbon dioxide emissions. Di ba yung carbon dioxide, tao din ay nilalabas yan ng tao, yung good gas ba yun?
Baka ang tinutukoy mo yung mga emissions natin kapag gumagamit tayo ng mga Oo. tractor. Ayan. Nababawasan yung carbon dioxide na lumalabas sa halaman sa crops. Oo, kasi And yung patuloy. Pwede ka magpatuloy. Okay. Tas yung panglima, yung reduces evaporation. 'Di ba nga sa subsurface drip irrigation ay nandun na lang mismo sa lupa yung tubig, kaya hindi siya mag-evaporate. Mag-evaporate pero konti lang siguro. Kaya reduces. Yun lang po. Yan, Salamat. talagang marami tayong advantages na makikita sa ecological. Kasi makikita talaga natin, pagsuporta lamang doon sa sinabi ni kaibigang Janel na yung sa CO2 emissions. Kasi nga, hindi tayo gumagamit pa ng mga karagdagang makinarya upang magpatubig, kaya nababawasan yung ating mga CO2 emissions. Kasi nailatag na mismo sa ating mga sakahan yung SDI kung sakasakaling gumagamit na tayo ng SDI. Sunod nating technical advantages. Kasunod ay ang technical advantages na tatalakayin naman ng ating kaibigan na si kaibigan Ena. Hello. Hello! Hi. So, technical advantage. Nire-reduce niya yung mechanical damage sa irrigation system at nagpiprevent siya ng damage from animals, and nire-reduce niya yung manpower cost. Pagkatapos ng installation, hindi na siya masyadong kailangan tutukan. Hindi na masyadong mahal, di tulad ng pag-install or pag-una mong ginastos na pag-install, hindi na siya ganun kamahal. So, makakatipid tayo. Share ko lang. Noong 2018, naka-experience kaming mag-drive ng combine harvester, tractor, rotavator, dryer, and milling. Kung ano bang mga parts at kung paano mag-function para sa NC2. Super stress kami noon kasi sobrang dami, plus sumasabay pa yung ACADS. Naging motivation namin para ma-overcome namin lahat ng yon, sabi kasi ni ma'am, kapag pumasa kami sa NC2, pasado na kami sa finals, and magagamit din namin yung NC2 na yun para sa future. At tapos yung pagod at puyat namin nun, napaka worth it kasi lahat kami pumasa. Yun lang naman. So, congratulations. Congrats pala natin si kaibigang Ena dahil Thank you. nagkaroon siya ng national certificate. At gaya nga ng sinabi ni kaibigang Ena, yung mga kaalaman niya sa paggamit ng mga makinarya sa mga sakahan, dahil na rin sa nailatag na ang ating SDI system sa una pa lang, unang pagsasaka natin, wala na tayong kaunti na lamang yung mga pagkakataon na yung mismong problema natin sa patubig o yung tubig na nakalagay sa sakahan yung magiging paano ko ba sasabihin to? Magiging hindrance para hindi natin tuluyang magamit, kasi syempre bago nating magamit ang mga makinarya na to, kailangan natin na ang mga sakahan natin ay nasa hustong kalagayan, kung kailangan ba siya na basa o tuyo. Maraming salamat, kaibigang Ena. At ang panghuli sa ating advantages ay ang commercial advantages na ibibigay naman sa atin ni Bayaw Gian.
So, good morning. Good morning. In, co- in commercial advantages, these are to increase profitability because it ensures that water goes directly through the root zone. Tapos, extends the irrigation system life. According kay JZ kanina, it lasts for 10 years yung subsurface drip irrigation. Then, reduces manpower cost. After installing the SDI, you don't need to visit or see it like flooded irrigation. That every hour, you need to check it. Next is also reduces energy costs from tractors and pumps. Here, before you install SDI, the land should be 0 or minimum tillage. Yung sabi kanina na dapat dapat hindi na bubungkalin. Less herbicides and fertilizers, and eliminate cultivation. Because of the installed SDI, the land will be 0 or minimum tillage. Yun lang. Yan. So, kung mapapansin natin lahat ng advantages na to mula sa agricultural, ecologic, technical, at commercial, talagang magkakasama-sama siya. At lalong nagpapatibay sa kung bakit tayo o ang ating mga magsasaka na i-adapt tong technology na to. Mula sa agricultural, ecologic, technical, at commercial advantages, mapupunta naman tayo sa bilang isang magsasaka at naisipan na nating i-adapt, kailangan nating makita kung bakit tayo, kung saan ba natin to gagamitin. Kasi hindi rin natin basta-basta pwedeng i-implement yung technology na to sa isang lugar na hindi natin alam kung ano ang kalidad ng ating lupa, yung ating kalidad ng mga weather systems na naroon, kasi makaka-apekto to sa ating implementation ng teknolohiya na to. Yan yung tinatawag nating site evaluation. Basahin ko lamang, it requires assessments of the water quality and availability, soil, and topography. Dahil dyan, kailangan nating mag-consider ng iba't ibang parameters para mas maganda yung implementation natin ng SDI sa ating mga sakahan. Nariyan na kailangan nating malaman ang climate data na naroon sa sakahan natin. Kung ito ba ay nasa isang lugar na maulan, ito ba ay malimit na daanan ng bagyo, malimit na makaranas ng El Nino. Kailangan nating malaman upang ma-adjust natin yung system natin sa kung ano yung pangangailangan ng ating sakahan mismo. Sunod ay ang mga sinasaka natin mismo. Dahil dito sa Pilipinas, marami tayong mga sinasaka na riyan ng palay, mais, at sa pagitan nila meron tayong mga sinasakan pang ibang mga halaman para mas magamit natin mismo yung lupa, hindi masayang yung mga nutrients na meron ito. Nariyan ang crops and plant rotation, targets yields, root system character, growing season, and estimate water consumption. Kasi hindi rin gaya nga ng sabi ko, hindi rin tayo basta-basta pwedeng mag-implement ng SDI hanggat hindi natin nalalaman kung ano ba ang pangangailangan mismo ng ating lupa. Kasunod dyan ay ang plant topography. Dahil na rin sa SDI,
inilalatag mismo natin sa ilalim ng lupa yung teknolohiya na to. Kaya kailangan nating malaman kung yung ating lupa ba ay pantay. Dahil kung hindi yun pantay, mangangahulugan lamang na magkakaroon tayo ng makaragdagang aksyon upang pantayin iyon at doon natin makikita kung angkop ba talaga ang SDI o mas angkop ang ibang mga teknolohiya sa ating sakahan. Para sa mga nalalabing agronomic data, nariyan ang kaibigan natin na si Bayaw Vong para talakayin ito. Nariyan ang soil profile data, water source, at plant drainage. Kaibigan Vong. Maraming salamat kaibigang JC. At sa tuloy ng nabanggit ni kaibigang JC sa agronomic data for design and installation, yung soil profile data for evaluation of lot management, zone soil survey. Dito papasok yung dami ng tubig na di-discharge o ng ating system. Dahil kung ang lupa natin ay sandy, mas mabilis yung percolation ng tubig sa ating pananim. Kaya mas madaming tubig ang di-discharge ng ating system. At kung ito naman ay sandy clay or clay, medyo mas kuwan sa tubig kasi mas mabagal bumaba yung tubig sa ating pananim. Yeah. Ang susunod ay water source. Capacity and water quality. So, dito papasok yung kung ang tubig natin sa reservoir ay madumi, kailangan natin lagyan ng filter para hindi magloko yung ating system. And plant drainage and groundwater depth during the year. Dito natin ikuan kung gaano kalalim yung ating itatanim na irrigation system. Yan. Tama. Maraming salamat, kaibigang Vong. Maraming salamat, kaibigan JC. Yan. Talagang marami tayong kinokonsidera na mga agronomic data bago tayo mag-implement ng SDI. Paulit-ulit ko itong sasabihin, hindi rin tayo basta-basta pwedeng mag-implement ng SDI hanggat hindi natin nalalaman kung ano yung pangangailangan mismo ng ating sakahan at ang halaman na ating sinasaka mismo roon. At syempre, sa system design naman, kailangan talaga nating gumamit ng mga dekalidad na mga materyales upang magtagal yung ating sistema. Sinabi nga ni kaibigang Jean kanina, meron tayong nakita na umaabot hanggang 10 taon yung SDA system nila. Naroon na rin yan kung paano natin i-maintain kung yung ating system. The goal is to get the best return on your investment. A well-designed system quickly pays for itself and adds to your bottom line. Yan. So makikita natin dito yung isang typical na subsurface microirrigation layout. Dito, makikita natin, gaya nga ng sabi ni kaibigang Vong, na sa surface water, meron tayong pond na kung saan natin kukunin yung tubig at mangangailangan tayo ng pump, valve, pressure gauge at pressure regulator. Bakit kaya natin kailangan gamitin iyon? O bakit natin siya kailangan gamitin o maglagay doon sa system natin ng SDI?
mangangailangan tayo ng mga pressure regulator natin or mga pressure gauges upang makita natin kung gaano yung gaano kabilis pwedeng dumaloy yung tubig mula sa ating mga tubo upang makita natin na aabot kaya yung patubig natin mula dun sa surface water at depositing pond. Baka naroon lamang sila sa kalagitnaan at hindi naaabot yung ating mga halaman. Makikita natin dito na sa mga pressure regulator, pag nakita natin na masyadong mataas yung ating pressure, baka masyadong madami yung pwede nating mailabas sa mga laterals natin. At doon tayo magkakaroon ng problema dahil imbes na mas makatipid tayo, nagkakaroon lamang tayo ng pag-aaksaya ng tubig. Nariyan na rin kung mababa yung pressure natin, baka hindi umabot doon sa mga sakahan natin dahil nga wala masyadong puwersa na nagpapatakbo ng ating patubig mula sa mga tubo hanggang sa mga sakahan natin. Nariyan ang main, sub-main, flow meter, air bed, kasi syempre kailangan nating pag masyadong mataas, pwede tayo mag-release. Mataas yung pressure, pwede natin itong i-release para hindi siya gaanong masira o mas makakuha tayo ng magandang pagpapatubig. Kaya nga nang sabi nga namin kanina, ang sistema na ito ay nakabaon sa ilalim ng lupa. Kaya nakikita natin dito yung buried lateral at yung mga clouds for flushing. Kasi meron tayong mga natitirang tubig, pero ang gusto nating magawa dito ay mapakinabangan pa rin ng lupa, hindi yun maaksaya. Siyempre, nariyan ang mga na-establish ng system ng SDI. Dahil ang SDI hindi ito bago, hindi ito bagong teknolohiya. Ito ay matagal na rin ginagamit sa ibang bansa. At dito sa Pilipinas, may mangilan-ngilan na rin tayong mga kumpanya na gumagamit nito. Hindi lamang natin ito mas nakikita sa ating mga regular na mga sakahan dahil may kataasan nito ng presyo, kaya kailangan nating i-considera ito. Nariyan, pagbabalik lamang natin, nariyan ang mga crops with established SDI systems. Ito ay ang mais, sugarcane or tubo, soybean, at syempre sa horticulture practices, meron na rin tayong sunflower. At hindi yan natatapos, nariyan ang mga cotton na ginagamit na mas itinatanim sa ibang bansa at ang isang halaman na kung tawagin ay alfalfa. Yan. So ipapakita natin kung isang irrigation system para sa corn kasi ito yung pinakamalapit natin sa mga sakahan natin kasi kung hindi tayo magpapakita ng mga ganitong sistema na nangyayari na mismo sa ibang lugar, hindi man sa atin, baka hindi natin ma-visualize yung system. At yung mais yung pinakamalapit nga dahil bukod sa palay, ito yung pangalawang itinatanim dito sa atin. Nariyan ang sa corn. Meron tayong data rito na sa laterals per row, nariyan ang distance between laterals, 1.5 hanggang 2.5 meters o 4.9 hanggang 7.9 feet. Injection depth, shallow, medium, deep. Bakit nga ba paiba-iba? Dahil paiba-iba yung ating shallow injection depth kasi meron mga
varieties ng mais na kinakailangan ng iba't ibang level ng pagpapatubig. Pero ang mas napapractice natin o mas napapractice sa sa ibang bansa ay ang deep kasi talagang intensive ang root system ng mais. At 3 per line spacing niya ay mula 0.4 hanggang 0.6 meters o 16 hanggang 24 inches. Yan, ngayon magpapakita tayo ng video mula sa isang kumpanya na ang pangalan ay Netafim. At meron silang animation na nagpapakita ng subsurface irrigation. At ito ay ginagamit nila sa mais. Paglilinaw ko lamang, hindi man ito yung actual na naka-install o hindi ito yung actual na video na kung saan may na-install, makikita natin dito sa video na to na ito yung naging basihan nila kung paano sila nagko-cultivate ng mais gamit ang SDI. Replay ko lamang. Naririnig ba yung audio?
basahin ko lamang yung STI system benefits na nakapaloob dito sa video na to ay ang reduced labor and operational expenses to increase profitability, reduce runoff and weed population, easy field access at all times, improve irrigation and nutrient uptake to create healthy root system, at long-term irrigation solution. Lahat ng yan ay amin na rin naibahagi sa inyo kanina. At dahil dyan, dyan nagtatapos yung ating talakayan. Pero hindi dyan man natatapos yung aming PowerPoint presentation, hindi dyan natatapos yung aming talakayan dahil magkakaroon tayo ng open forum sa kung paano ba tayo mas magiging progresibo gamit ang SDI. Kaya yayahan ko ang lahat. Ready na ba tayo? Yan. Ready. Kamusta naman tayo? Okay ba yung ating naging talakayan? Marami ba tayong natutunan? Okay naman? Okay naman ba? Okay naman. Medyo nagka-idea naman kami about sa drip irrigation. Maganda talagang nagkakaroon tayo ng mga ganitong talakayan, lalo na't mga estudyante tayo dahil mas nalalaman natin sa kung paano o ano ba yung mga pwede nating gamitin na paraan sa irigasyon upang mas makatulong tayo sa atin o sa ibang mga magsasaka. Dahil dyan, umpisahan ko yung ating forum sa isang tanong. Handa na ba tayo? Ready na ba tayo? Wag tayong kabahan kasi madali lang naman yung mga tanong natin. Kasi syempre itong mga tanong na to ay nakapaloob sa kung ano yung layunin ng talakayan natin ay yung mas makatulong tayo sa ating mga magsasaka sa kanilang problema sa patubig. Yan, unang tanong ay kung tayo ay isang magsasaka, ano yung benepisyo ng SDI at kung i-adapt mo ba ito sa iyong pansariling sakahan, kung meron man tayong sariling sakahan. Pauna ko ng tanungin si kaibigang Prince Noah. Kung farmer ako, I will adopt the surface drip irrigation because it will help our farmer easily irrigates their crop and have efficient crop harvesting. Pero i-adapt mo ba tong Yes. technology na to? Yes, I will adopt. It helps our farmers to reduce human effort, increase continuous work capacity, and reduces cost sa pag-maintain ng kanilang crop. Yun lang. Yan. Sinong gustong sumunod? Alam ko marami na tayong naiisip diyan. Baka si kaibigang Ena gusto niyang sumunod. Super agree naman ako sa sinabi ni kaibigang Noah. Pero No ba ako? ano sa tingin mo yung mga benepisyo ng sistema na to? Sa akin, kung bibigyan ako ng chance para ma-adapt din tong SDI na to, why not? Siyempre, i-grab ko agad kasi
15% ng water ang masisave mo sa sa SDI na to. At napakalaki na yon. Tama. At makakatulong at makakatulong at makakatipid kasi mahirap na kumita ng pera ngayon. Yun. Yan. Mukhang may gustong sabihin si Gian. Nariyan ba tayo? Good morning, JZ. Good morning. Ali na pala. Saan naman as a farmer, the benefits, ay same question pa din ba? Parehas na. As a farmer, the benefits of subsurface irrigation system in the crop is very good and nice because the water distribution will goes directly in the roots. It will going to affect the yield production or yield produced by the plants more profitable. Kasi naka-direct na yung water through the roots eh. And for the adoption of SDI naman, it depends on our crop to adopt the SDI. Because SDI is not applicable for all kinds of crop kasi. Pili lang. Pili lang. Kaya depende. Depende. Maraming salamat. Sunod naman natin si kaibigang Janel. Ano ba yung saloobin natin sa tanong natin? Hello, magandang tanghali. Magandang tanghali na pala. Yung para sa akin, yung benefits ng SDI, yun, sa sinabi din ni Gian at sa mga nauna, mas makakabawas sa tubig, 15% ang mababawas sa tubig, and mas madaming makukuhang ani. Yon. Pero kung sa adaptation naman, kung mag-a-adapt, kung dito sa amin kasi medyo lagi ding nababaha, madaming tubig na kasi ang karamihang inaano dito, ginagamit na crops ay palay. Ang palay kasi kailangan nun ay madaming tubig, yung flooded. Kaya baka in the near future, pwede din ma-adapt dito kung sakali. Yun lang po. Yan, maraming salamat. Ayan, nag-aantay na rin si kaibigang Bong. Marami ata siyang sasabihin. Maraming salamat, kaibigang JZ. Bali, ano kasi yung tanong ulit? Para sa iyo, ano yung benepisyo ng SDI at kung ikaw ay isang farmer, isa sa palagay mo ang iyong sarili sa isang magsasaka, i-adapt mo ba itong sistema na to? Okay. Maraming salamat. Bali, ayon naman sa research o pag-aaral about sa SDI, napatunayan naman na efficient yung paggamit ng subsurface drip irrigation. So, pwedeng i-adapt ko ito kasi mahilig din naman ako magtanim ng mga gulay-gulay. Kesa sa manual irrigation na ang effort na gamitin, pwedeng i-apply yung drip irrigation para tipid na nga sa tubig at di ka pa masyadong mapapagod sa pagdidilig ng iyong halaman. Thank you. Maraming salamat. At parang ako ata yung huli. Para sa akin naman, kung isa sa palagay ko yung sarili ko sa isang
bilang isang magsasaka, maraming benepisyo yung STI at kung sa usapang patubig lamang, gaya nga ng nabanggit natin at nasabi din ni kaibigang Ena, yung 15% ay napakalaking savings na yon para sa patubig. Lalo na nagkakaroon tayo ng operational cost para sa patubig pa lamang. Hindi pa natin alam kung magiging maganda ba yung buong panahon sa paglaki ng ating mga sinasaka. Para naman sa adaptation, nakikita ko na marami itong mataas yung posibilidad na mai-adapt to ng karamihan sa mga magsasaka na nagsasaka ng mga nasabi nating mga halaman gaya ng mais dahil nangangailangan lamang ang mais ng tubig na hindi masyadong mataas. Hindi katulad ng palay na kinakailangan niya ng napakaraming tubig. Kaya itong adaptation niya ay hindi para sa lahat ng halaman. Yan. Kasunod nating katanungan, malapit na ba ang Pilipinas o malayo pa rin tayo sa adaptation ng technology na to? Pauna ko na lamang para masabi ko din ang aking sa tingin ko ay medyo malayo pa tayo sa pag-adapt ng naturang STI dahil ang laging tinatanong o kinokonsidera ng ating mga magsasaka ay magkano ba ito? Lagi 'yon ang tinatanong sa mga kumpanya. Gaano ba kalaki ang kikitain ko? Dahil kung makikita nilang napakataas ang presyo ng paunang paglalatag nito, nagkakaroon na tayo ng bias na hindi na nila gustong sundin o i-adapt yung teknolohiya na to dahil napakamahal. Baka lugi na sila sa investment pa lang, hindi pa nila alam kung kikita pa sila sa mga susunod dahil baka bagyuhin sila at kung ano pa man. Sunod natin si kaibigang Gian. Malapit o malayo na ba ang Pilipinas? Malayo pa rin ba ang Pilipinas o malapit na? Para sa akin malayo pa din. Kasi sabi mo nga expensive masyado, so iisipin ng mga farmers kung magkaka-income ba sila. Then yung source of water kasi is kulang din, kaya sa tingin ko malayo. Yan, maraming salamat. Yan, sunod ko na din yung ating isa pang magandang babae sa grupo, si kaibigang Ena. Hi, wala naman. Kung i-rate ko siya 1 to 10 at mas mataas ang 10, 4. 4. Bakit naman? Kasi sobrang layo eh. Compare sa ibang bansa, napaka-advance ng teknolohiya nila pagdating sa agrikultura. Kasi mas tinututukan nila dun eh. Unlike dito sa Pilipinas, masyado nilang kinukurakot ang mga farmers at napakababa ng bigay. Napakababa ng bigay sa kanila. Yun, hindi nila masyadong pinapahalaga ang agrikultura dito sa Pilipinas. Yun lang. Maganda rin yung taas na punto ni kaibigang Ena, yung sa presyo ng
mga sinasaka natin, mga produkto natin, hindi gano'n kataas. Kaya nagkakaroon tayo ng namomroblema ang ating mga magsasaka kung bakit gano'n na lamang yung pagbaba ng presyo. Sunod natin si Bayaw Noah, kaibigang Noah. Malapit na ba ang Pilipinas o malayo pa tayo sa pag-adapt ng technology na 'to? Para sa akin, malayo. Kasi yung Malayo source din. ng patubig nila is wala pang masyadong nagagawang mga irigasyon. Kaya dapat yung una nilang i-project is yung irrigation ng mga farmers bago sila mag-install or um, bago sila mag-install ng subsurface drip irrigation. Kasi yun nga, nagkukulang nga ng tubig at wala silang pinagkukunan ng mga tubig na efficient at malinis. Yan lang. Yan. Dumako na tayo sa atin pang dalawang mga kaibigan, si Bayaw Bong. Anong masasabi natin diyan? Sa akin naman talagang napakalayo naman. Kasi pagdating pa lang sa equipment naghihirap na tayo sa ano tawag dito? Pa lang ano pa lang yung na-advance sa irrigation sa mga halaman is talagang malayo tayo. Ayun nga sa sinabi ni Ina, mahal at saka yung presyo ng mga gulay nag-alala ko na igabong pa. Yun lang po, kaibigan JZ. Yan. Medyo naglag lang tayo ng konti, pero ang nakuha talaga natin sa sagot niya ay malayo pangaraw ang Pilipinas dahil may kamahalan ang paglalatag ng sistema na ito. At kung sa mga makinarya pa lang natin sa tradisyonal na pagsasaka ay nahuhuli na ang Pilipinas, lalo pa kaya kung idaragdag pa natin ang SDI sa kanila. Panghuli, si Bayaw Nel. Para sa akin, sa tingin ko, pag sa small time farmer, talagang malayo pa. Baka hindi nila afford. Talagang hindi afford yung drip irrigation na yon. Pero pag sa mga malalaking kunyari may kumpanya na halaman ganun, baka kayang-kaya nila para sa akin. Kaya dito sa Pilipinas, di ba meron naman ng naka-adapt dito? Yeah, meron na kaya. Kaya siguro, pero yung mga small time, baka malayo pa, sobrang layo pa. Yun lang, salamat. Yan. Tsaka pwede rin nating maidagdag. Nakasanayan na sa atin rito sa Pilipinas na maliliit lamang yung sinasaka ng bawat mga kaibigan nating magsasaka, hindi gano'n kalaki. Kaya kung magkakaroon man tayo ng SDI, baka mas mahal pa yung ating investment cost. Tama ba? Tama, di ba? Huli na lamang sa ating katanungan dahil hindi din tayo
pa pwedeng magtagal dahil meron tayong oras na sinusunod. Ay bilang mga kapwa ko estudyante ng agricultural engineering at sa mga susunod pang panahon ay magiging mga kapwa ko inhinyero, paano tayo makakatulong upang magkaroon tayo ng full adaptation sa Pilipinas or full adoption ng SDI sa Pilipinas? At kung hindi man, paano tayo makakatulong sa problema ng mga magsasaka natin patungkol sa kanilang mga patubig? Sinong mauna? Si Bayonel? Nakuha mo ba yung katanungan? Yes. Yes. Salamat. Para sa akin, ang matutulong ng ako na future engineer, sana. Yan, magiging engineer tayong lahat. Yes. Ang nakikita ko lang na problema kasi sa mga farmers ay yung irrigation. Kasi dapat dito ay hindi nauubusan ng tubig sana. Kasi dating unang panahon, ang alam ko, hindi nauubusan ng tubig dahil may pinagkukuhanan galing sa bundok. Ayun lang naman ang nakikita kong problema. Irrigation lang talaga. Water irrigation. Yun lang po. Salamat. Yan. Ang nakuha ko sa kanyang sagot ay talagang gagamitin niya yung kung ano yung mga naging pag-aaral natin sa universidad para mas makatulong sa irigasyon. At kasunod naman nating tatanungin ay si kaibigang Ena. Paano ka makakatulong bilang isang future engineer sa ating mga magsasaka sa full adoption ng technology or hindi man sa kanilang problema sa irigasyon? Bilang isang agricultural engineer, I will use my voice and I will share at i-share ko yung mga kaalaman ko about sa SDI. And kung mayaman na ako at may sariling farm na ako, open yung farm ko sa buong San Clemente para i-demo ko sa kanila at ipapaintindi kung paano ba gumagana ang SDI. Yun lang naman. Yan. Talagang makapagbagdamdamin yung sagot ng ating kaibigan na si Bayoena dahil ilalaan niya ang kanyang farm sa mga kapwa niya taga San Clemente upang hindi lamang mabisita ito at makita ang kanyang farm, kundi ipaalam kung ano ba yung kahalagahan at benepisyo ng SDI. At kasunod naman nating tanungin ay ang kaibigan nating si Bayaw Bong. Para sa akin, nasa future agricultural engineer, kasi ang topic natin is about sa irrigation. Alam naman natin na nagkukulang yung bansa natin ng patubig sa mga magsasaka. Kaya sa tingin ko naman, ang pangunahing ikon dyan is yung mga dam sa mga bulubundukin na masagana sa mga tubig. Para sa gayon, ma-supplyan yung mga nasa baba ng Thank you. Yan.
nagkakaroon lamang siya ng kaunting problema sa kanyang connection. Pero yung paggamit ng o paggawa ng dekalidad na dam, dahil dito tayo kumukuha ng ating mga patubig, kaya kailangan natin mag-invest sa mga dam natin at magkaroon tayo ng isang maayos na sistema ng pagpapatubig. Yan. Si Bayaw Jean, bilang isang inhinyero sa susunod pang panahon, paano tayo makakatulong sa adoption ng SDI sa Pilipinas o hindi man ay sa irigasyon ng ating mga magsasaka? Para sa akin, more pumps siguro. Tapos, ano ba kaya? More pumps. Kasi minsan yung dams, cause din ng sa balita, flood sa ibang mga lugar. Kaya para sa akin, mas mag-establish na lang ng mga pumps yung wala pang mga pumps na lugar. Yan. Maraming salamat. Kahit hindi ko man sa idagdagan ng kanyang paliwanag, talagang nakuha natin yung kanyang gusto sabihin. More pumps. Tama ba? More pumps. Yan. Panghuli kong tatanungin, bukod sa akin sarili, si Bayaw Noah. Para sa akin, as a future engineer, agree ako sa sinabi ni kaibigang Vong na kulang tayo sa water resources. Kaya kailangan na irrigation canal para matulungan yung mga small scale farmers na ma-irrigates yung crops nila ng efficient. Yun lang. Yan. Panghuli kong tatanungin nga ang aking sarili, para sa akin naman, bilang isang inhinyero sa susunod pang panahon, patuloy kong hahasain yung aking kaalaman patungkol sa mga patubig upang makapunta ako sa ating mga magsasaka, makausap ko sila kung ano ba talaga mismo yung patuloy nilang problema. Kung nangangailangan sila ng pumps, gaya nga ng sinabi ni Bayaw Jean, kung nangangailangan ng establishment ng marami pang dam at ng isang progresibong pagpapatubig at isang demo farm, gagawin natin yon. Hindi man ako yung makagawa, sosyo tayo sa mga pribado at pampublikong ahensya upang mas masagot yung mga problema natin at patuloy tayong ipaglaban kung ano ba yung bukod sa irigasyon, kung ano pa yung mga patuloy bukod nga sa irigasyon, kung ano pa yung nagiging problema ng ating mga magsasaka. Nariyan na nga, idagdag ko na lamang yung patuloy na pagbaba ng mga produkto ng sinasakang palay. Nariyan na masyadong mababa at hindi halos nalulugi na lagi ang ating mga magsasaka. Yan. Diyan nagtatapos yung ating open forum. Talagang marami tayong nailabas na sabi natin kung ano ba yung mga saloobin natin patungkol man sa SDI, sa kanyang mga benepisyo, sa posibleng adoption nito sa Pilipinas, kalidad o estado ng Pilipinas sa adoption nito, at ang mga pwede nating panggawin bilang mga inhinyero ng susunod na henerasyon upang makatulong tayo sa mga problema ng ating magsasaka. Panghuli na lamang, hihingian ko kayo ng closing statement sa tanong na ano ang iyong natutunan sa talakayan na ito at paano mo ito gagamitin sa susunod pang panahon. Bayaw Vong?
May idadagdag ka ba doon? Para sa akin naman is talagang efficient yung paggamit. Natutunan ko naman na kung paano yung process at paano mag-install yung SDI sa nakalipas na pag-aaral natin. Thank you. Maraming salamat. Bayaw Ena, kamusta ka dyan? Ano yung natutunan mo sa naging talakayan natin at paano mo to gagamitin? Pakiulit nga po yung tanong. Ang ating katanungan sa ating closing statement ay ano ang natutunan mo sa talakayan natin na ito at paano mo to gagamitin sa susunod pang mga panahon? Bilang isang estudyante pa lang sa ngayon, alis ko dito. Marami na, maganda naman yung STI. Pero sa piling crops lang. At kung magpapatayo ako ng farm at ang crops na pipiliin ko ay pwede sa STI. Kasi ang tipid talaga. Yun lang. Yan. Sunod natin ay si Bayaw Nel. Kaibigan, kamusta ka dyan? Anong idadagdag mo? Para sa akin naman, itong talakayan na to, madaming matututunan. At sa ano na ulit yung tanong, JC? Ano yung natutunan mo at paano mo to gagamitin sa susunod pang panahon? Yun din, gaya din ng sabi ni Bong, yung pag-install ng SDI, kung ano yung mga advantage at disadvantage, yung pag-a-adapt, at yun din, alam naman na namin kung paano yung system. Kaya kung sakaling i-adapt namin dito at pwedeng ituro sa mga farmers, ay ayun din yung gagawin namin. Yun lang, salamat. Yan, salamat. Yan, parang naka 500 posts yung kaibigan natin isa dyan. Siya yung parang gusto kong tanungin. Si Gian. Daisy. Ano yung natutunan mo sa talakayan natin ito at paano mo to gagamitin sa susunod pang panahon? Ang natutunan ko sa talakayang ito ay kung paano i-install yung SDI, tapos yung flow ng water niya from water source hanggang sa pag-irrigate sa mga sa halaman. Then kung sakali man na i-adapt ko tong irrigation na to, dapat since corn and rice naman yung tinatanim namin, maybe corn na lang for whole seasons, whole year. Yun lang. Yan, maraming salamat. At yan, yung panghuli kong tatanungin nga, bukod sa aking sarili, si Bayaw Prince Noah Sapigaw. Hi, Bayaw. Ano yung natutunan mo sa ating naging talakayan at paano mo to gagamitin sa susunod pang panahon? Yung mga natutunan ko sa ating talakayan is kung paano mag-install yung process, function, and components ng SDI or subsurface drip irrigation.
ma-adapt ko ito sa pagturo rin sa mga kapwa kong estudyante at pwede ko rin tong ituro sa mga farmers sa amin sa Quezon para meron silang knowledge sa subsurface drip irrigation. Yan. Yun lamang. Maraming salamat. At sa akin naman, bukod niya sa mga natutunan ko sa kung ano ang SDI, mas naging hamon sa akin kung paano ko nga ito gagamitin dahil alam na natin kung ano yung mga benepisyo. Nariyan ang mas matipid sa patubig, mas sa paglaon ng panahon, mas nakakatipid tayo sa labor cost. Pero ang mas nagpaigting sa akin sa pagtulong sa ating mga magsasaka ay ng mga patuloy na hamon sa kanila sa patubig, sa presyo, at sa patuloy na pagdami o patuloy na pagliit ng mga kanilang mga sinasaka dahil ang isa sa pinaka malaking konsiderasyon sa paggamit ng SDI ang kalidad ng mga lupa. Kung lalong lumiliit yung mga sinasaka ng ating mga magsasaka, baka lalong hindi tayo dumating sa pinaka mataas na antas ng adoption ng SDI. Kaya hinahamon natin ang isa't isa, hindi lang tayong 6, kundi lahat ng ating mga kapwa agricultural engineering student na gamitin natin kung ano yung mga kaalaman natin, hindi lamang sa irigasyon, sa kung paano tayo magtanim, kung ano yung itatanim, kailan magtatanim, upang mas makatulong tayo sa magsasaka. Yan. Pagtatapos na lamang sa ating talakayan, sana marami tayong natutunan. Alam ko marami nga tayong nasabi, pero sana mas magamit nga natin ito para sa mga benepisyo ng ating mga magsasaka dahil bukod sa nalalaman natin kung ano yung mga kaigihan ng sistema na to, mas maigi kung masasabi natin or mapaparating natin sa ating mga magsasaka dahil higit nilang kailangan yon. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating talakayan. Hanggang sa susunod nating talakayan, humayo tayo at ipaglaban natin ang karapatan ng ating mga magsasaka. Paalam! Thank you.